So kanina po nabanggit ko yung regarding do sa mga test ng oil, ano po. Para magkaroon kayo ng idea habang kanina sa break, so kumuha ako ng mga sample. Pakita ko sa inyo 'to. Paki-verify naman sa mga kasama kung nakikita na, pero may notification naman dito kay ano, Flexible, sir. ayan. So makikita niyo dito kay Banton Diesel Power Plant ngayong January 24, 2025, kanina per shift. So yung per shift kasi sa amin is from 12 midnight to 8 AM. So kaya per shift. So makikita nyo do sa ating unit number 1 is 21.51 running hours pa lang. No? Kung nasundan nyo kanina yung example na binigay ko sa pag-oil test, drop test, ganyan po. Ano? Pansinin nyo po do sa ating unit number 2 na may 99.37 running hours, makikita nyo sa gitna medyo maitim. Tapos may halo na nagkaroon na po kayo ng idea do sa sinasabi kong halo. Yung dumi ng langis nasa gitna tapos may halo sa paligid. Unlike dun sa unit number 1 na 21.51 running hours pa lang, halos puti pa lahat. Ano? And then, looking dito sa ating unit number 4 na 201.73 running hours na siya, halos konti na lang yung visible na halo tapos maitim na talaga siya. Opo. So, kung hindi ako nagkakamali, itong unit number 4 is Cummins na 200 kilowatts. So, 250 running hours, ang alam ko papalitin na to. So, by 250, dapat mag-change oil na siya. No? Pag nag-change oil na siya, dapat kasing kulay niya na yung unit number 1. Ano? Yung unit number 4, pag nag-change oil, dapat kasing kulay na siya ng ating unit number 1. No? So, nagkaroon na kayo ng idea no, sa sinasabi ko na halo and drop test. And ito naman, tingnan nyo yung sunod kong i-example sa inyo. Ito naman, kung makikita nyo sa inyong screen, is yung ating, para naman kay Conception Diesel Power Plant, kanina din per shift, ngayong araw din na ito. Yung unit number 1, 127.1 running hours, maganda pa. No? At the same as yung ating unit number 2 na may 80 running hours. No? Yung ating unit number 5, 71.81 running hours, while yung ating unit number 4, makikita nyo, ang ganda 246.21 running hours, maganda pa ang langis, halos pareho pa ng 121 running hours. Ano? Pero yung ating unit number 5, kung mapapansin nyo, siya na yung pinakamababa ang running hours, siya din yung pinakamadumi. No? Siya yung pinakamaitim. So, ibig sabihin may problema yung ating unit number 5. No? Pina-check ko yan sa ating mga operator ng planta, okay pa naman daw yung consistency ng langis, madulas pa. No? So, doon papasok sana yung drip test. Ano? Pero ang ginawa nila, nagmano-mano sila, chinek nila yung langis. Madulas pa naman daw. Which is yun yung important ano, sa lube oil, yung dulas. Kasi pag hindi na madulas yung lube oil, may problema na yung ating langis talaga. Sobrang dumi na ng ating engine. So basically, ang problema siguro dito sa ating unit number 5, yun na nga, baka may singaw na sa piston ring at saka sa cylinder liner niya. No? Baka may scratches na siya. May scratches na din. Nung i-chinek ko, yung kanyang accumulated running hours, kung gaano nakahaba yung tinakbo niya, napansin ko na bago, actually, kung hindi ako nagkakamali, nasa 11,500 pa lang yung kanyang accumulated running hours. As per manufacturer manual, dapat nung 10,000, nag-top overhaul sila at nakapag-top overhaul naman daw sila nung 10,000 running hours. Sabi ko, bakit halos bagong top overhaul pa lang, maitim na? Dapat maganda yan eh. Dapat nga hindi ganyan siya. Kasi nag-top overhaul kayo eh. Nag-maintenance kayo ng 10,000 running hours.
Ngayon almost 2,000 running hours pa lang yung tinatakbo simula nung kayo ay mag-top overhaul is pangit na. Yun lang is ano. So ang report is dapat daw nung nag-top overhaul, papalitan na yung mga insert valve. So, pasensya na doon sa mga kasamahan natin na hindi masyadong exposed sa makina. Pero yun yung sabi, dapat daw yung insert valve pinalitan. And sabi ko, bakit hindi nyo pinalitan? So, ang nakalagay daw kasi sa manufacturer's recommendation sa manual is major overhaul ang palit. No? Pero nung nag-conduct sila ng top overhaul, 10,000 running hours, dapat palitan na. Pero yung recommended sa manual is 20,000 major overhaul. Yan yung problema natin. At iyan din yung problema sa government. No? Since major overhaul siya, hindi kami ina-allow bumili ng pyesa para sa major overhaul kasi ang gagawin mo lang kasi ang na-schedule is top overhaul. Since papalitin na yung pyesa na pang major overhaul na hindi binili kasi hindi pwedeng bilhin dahil top overhaul pa lang, may problema tayo ngayon. Ayan yung mga challenges na nai-encounter namin sa government. Kasi syempre, under kami ng procurement law, hindi kami pwedeng bumili ng isang bagay na hindi nakaplano. Hindi kami pwedeng magpatayo ng something na hindi nakaplano. So at least nagkaroon kayo ng idea doon sa mga binabanggit ko at pinakita ko sa inyo kanina. At doon sa example ng mga test na kinakandak namin na hindi na kailangang ipadala sa laboratory. No? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kulang tayo. Kasi merong mga pwedeng gawin sa ating planta, sa ating organization, sa ating company na hindi na kailangang gumastos. Ito yung mga bagay na kay NPAP nyo lang ituturo. Na yung mga instructor lang ng NPAP yung na ituturo. Kasi kami nagtuturo by experience. Hindi kami by the book. Nagtuturo kami by the book, pero nagbibigay kami ng actual world experience. Sa ibang RTI, hindi nyo po makikita yan, mga kasama. So yun lang, balik tayo sa ating topic, sa ating slides. Ito, resource management. Ayan. So, doon sa patatlong bullet, make sure the containers are well identified so no mistakes occur regardless of who uses them. So, grease lubrication tool. So, adding grease to a machine accounts for the majority of the lubrication job. Therefore, it is essential to have tools that are efficient and practical. Grease gun should be color-coded to ensure that the right lube gets in the right application. Color-coded grease guns with one or color for each different grease can help in this regard. So, kagaya ng nabanggit ko sa inyo nga kanina, ito lang naman ay ginagamit sa malalaking planta na may iba't ibang uri ng makina na ginagamitan ng iba't ibang uri lubrication. So, contamination control. Controlling the contamination of oil inside the equipment is also critical. The international standard for measuring this is ISO 4406 or yung ating tinatawag na Cleanliness Control Code. So online and offline filtering system are used to clean up the oil, while breathers or oil conditioners are utilized to protect the lubricant. Again, always check your manufacturer's recommendation on how to store your lubrication. So oil analysis. So nabanggit ko na kanina, yung analyzing the oil is an application, is an important part of lubrication strategy. So, yun nga, kung sakali na kailangan natin ng mga test, pero hindi natin afford or malayo,
yung laboratory. So, may binigay na po ako sa inyo kanina ng mga sample na pwede niyong gamitin at ginagamit natin sa actual na buhay, sa totoong buhay. Ano? Environmental control. So, spilled lubricants can contaminate the environment. Therefore, most maintenance strategies today work to prevent such contamination from occurring. There's also a key ingredient in world-class manufacturing standards. So, yung ating po kasing mga pinagpalitan ng langis is hazardous po siya, toxic, ano, yung kanyang classification. Yung used oil natin is toxic. Hindi ako nagkakamali, siya ay 406 kay DENR. Hindi ako masyadong familiar kasi hindi ko na po masyadong ginagamit, pero yun po, generally toxic siya. Hindi siya pwedeng itapon or mahalo sa ating environment. Dapat, kung siya ay ating i-dispose, meron tayong tinatawag na treater. No? Kukunin siya ng hauler, recognized or registered na hauler, and then ibibigay sa treater. Si treater ang bahalang mag-dispose. Kami po, sa mga planta ng Napocor, so may barge po na kumukuha ng aming mga used oil. Hindi po namin basta-basta pinamimigay. Kasi baka po naririnig nyo sa ibang isla, sa ibang planta, hinihingi yung pinagpalitan ng langis, yung pinag-change oilan. Kasi sabi nila, gagamitin daw sa mga traktora, sa mga traktor sa palayan. Kasi malinis pa naman daw yun. No? Bawal po yun kay DENR. No po. Kasi nire-record po yan ni DENR. Naka-record po sa amin yan kung ilan yung na-generate na waste oil or lube oil. No, in this particular, naka-record po yan. Nire-report po yan kay DENR through SMR kada quarterly. Po. Pag po nabawasan or may nawala, nagkulang, it's either pinamigay or nag-leak. So, hinahanap po yan ni DENR. Kaya, pero basically, bawal pong ipamigay yan. Yung iba po kasi daw, ginagamit sa palayan, sa field, no? Dun sa ginagamit daw as control and prevention sa mga rodents, sa mga pest, nilalagay sa mismong pilapil, sa mga pathway, no po, para yung mga rodents sa kabilang palayan hindi pupunta sa kabilang palayan. Pero again po, bawal po yon. Hazard po sa environment. Kung yung mga rodents nga hindi puntahan, di ba? So imagine kung yan ay mapupunta sa ating mga palay o sa mga nakatanim, no? Very hazardous po yan. So again, yun nga, nabanggit ko, dapat meron tayong waste oil storage area. Hindi basta pinamimigay dapat yung pinagpalitan natin ng langis kasi hazardous po sa environment. So knowledge management. So management of knowledge becoming critical in industry today, particularly within the maintenance sphere. Maintenance worker must be skilled in the benefits of lubrication practices. Additionally, with the growing awareness of the benefits of employing reliability-based maintenance strategies, basic training of personnel should be raised to that of the reliability techniques employed by the best practice organization. So, hindi naman po tayo kumukuha ng mga empleyado na walang alam sa ating trabaho. Or kung ganun man po yung mangyari, it's the duty of the HR to uh, mabigyan ng tamang knowledge at matrain yung ating tao na hinire. Diyan po papasok yung ating knowledge management. Pero basically po, hindi naman tayo nag-hire ng walang basic knowledge dun sa trabaho na pagagawa natin. For example, kami dito sa Napocor, sa planta, hindi naman po kami siguro basta mag-hire na hindi naman po sana yung college graduate or yung walang alam sa makina, teacher, police. Oh, dapat may alam sa engine, no? May alam sa power plant. Pero since nasa gobyerno po kami, marami kayong makikitang walang alam sa trabaho dahil bata ng manager.
Ito naman po ay pag gumagamit ng automatic grease lubrication system. So ang sinasabi lang po dito, pag mano-mano daw po, na andiyan yung tendency na baka kulang o sobra yung grasa or yung lubricant na ina-apply natin doon sa ating system. Kaya importante daw po sa mga ganitong bagay na gumamit na lang ng automatic grease lubrication system. Dito daw po, ah, tama, tamang dami at sukat kung nailalagay na lubrication doon sa ating machine or system na gagamitin. Yan lang po yung sinasabi dito sa ating automatic lubrication system po. So basically, sa amin po as experience, hindi po kami gumagamit niyan. Ano? Kasi kami po is bihirang gumamit ng grasa. Lagi po kaming lube oil. Ito lang po kasi is almost halos majority ang pinagagamitan is grease. Pero pag lube oil po, hindi po. Yung sa amin po, pag lube oil is per liter. Nakalagay naman po doon kung ilang liters yung gagamitin pag nag-top up. Ano? Ganun din po pag nag-change oil. At iba din po pag nag-flushing. So again, sa mga ganyang pagkakataon po, dapat kinukonsulta natin yung ating manufacturer's manual or recommendation kung ano ang gagamitin. So that's it for our topic 1. Dito na po tayo sa ating topic 2, yung ating personal protective equipment. Again, doon sa mga bago pa lang dito sa ating topic at hindi inabot yung introduction ko kanina, so baka tanungin niyo, bakit kailangan natin pag-aralan pa itong PPE? Ay naandito tayo sa energy management system. So again, ang madali at shortcut na sagot lang po dyan is that dito kasi sa energy management system, naghahanap tayo ng ways to save money and energy, particularly money. Ano po? Kung tayo po ay bili ng PPE, additional cost. Kung yung ating PPE nawawala, nasisira agad, additional cost po yun sa ating company. Pero kung yung ating PPE is naaalagaan natin, napoprotektahan natin, naaayos natin, at na-maintain natin, again, for example, yung PPE natin is good for 5 years, pero dahil sa inalagaan natin, inayos natin, na-maintain natin, napulong natin up to 10 years. Example lang po ha, nakasave tayo doon, may savings tayo doon. Kasi sa halip na dalawang PPE yung bibilhan natin, isa na lang. Kasi nga, napaabot natin ng 10 years. Again, this is just an example. Ano po, hindi po siya directly 1:1. Example lang po para magkaroon tayo ng idea kung bakit natin pinag-aaralan itong ating PPE. So, bilang isang safety practitioner na registered kay DOLE, ang laging sinasabi namin is yung PPE is last resort. O, gagamitin lang natin yung PPE kung ni-apply na natin yung process of elimination, process of substitution, yung ating engineering control, yung ating administrative control, saka lang tayo gagamit ng PPE. Ano po? Laging huling-huli. Last resort na yung PPE. For example, dito sa amin sa planta, makina, maingay. No? Elimination, eliminate ba natin yung makina? Hindi pwede natin ma-eliminate yung makina para lang maalis yung ingay. Kasi given na, yung mga engines natin, yung mga generator sets natin is maingay. So, hindi natin pwedeng i-apply yung elimination. Pasok tayo sa substitution. No? Pwede namang bumili ng mga makina na hindi ganon kaingay. Or for example, yung mga pamilyar sa mga makina, alam nyo, sa mga kasama natin dyan na pamilyar, alam nyo kung gaano kaingay yung high speed na makina sa medium speed na makina. No? Kung doon sa ating workplace, pwede namang ang gamitin is yung medium speed para hindi maingay or yung 900 RPM na mga engines, mas maganda siya kaysa doon sa mga high speed na 1,800 RPM. Mas malumanay, mas hindi masakit sa tenga yung medium speed. Yan po yung tinatawag na substitution.
Pero kung hindi po maiiwasan na kailangan talaga 1,800 RPM kasi mga malalaking capacity. So doon na po papasok yung ating engineering controls. Ano ba ang pwede natin gawin doon sa engineering controls? Diyan na po tayo gagamit ng mga silencers. Pag ginamitan natin siya ng silencers, maingay pa rin yan. Hindi natin totally na-eliminate yung ingay. Laging may ingay dyan. Ano? Na-minimize natin pero maingay pa rin. Diyan na po papasok yung ating administrative controls. Ano? Sa OSHA po, ang allowed lang for 8 hours of works is 90 decibel. No, 90. Pagka yung ingay is more than 90, o sabihin natin 95, papasok na yung ating administrative control. Po, na dapat, after 8 hours of work, kasi na-expose tayo sa 95 decibel, iba na yung papalit na duty. Meron na tayong shifting. No? Dapat hindi na sumobra sa 8 hours yung ating operator na naka-expose dun sa maingay. No? Yan na po yung administrative control. Nagkakaroon na tayo ng work rotation. Po. Nagkakaroon na tayo ng shifting of works. No? Pwedeng hatiin natin sa tatlong shift. First shift, second shift, third shift. Pag naka 8 hours na yung isang operator, papalitan na siya. Iba na yung duty. Kasi na-expose na siya sa more than 90 decibel na ingay. No? Kung sakali na hindi maiwasan kasi nagkasakit yung isang operator, so magsi-16 hours siya kasi kukunin niya yung shift ng isang operator na hindi nakapasok, di ba? Pero ang sabi sa occupational safety and standard, health standard, 90 decibel lang for 8 hours ay 95 na. Tapos duty ka ng 16 hours. Siguro pa isa, 2-3 araw, okay lang. Walang magiging direct na yan, effect. Pero in due time, pag edad niya ng mga 50, 40, baka medyo mahina na po ang pandinig ng ating tao. No? Na nagka-problema na-compromise na. So para maiwasan po ito, diyan na po papasok yung ating PPE. Po. Common question sa atin pagdating sa PPE, lalo na dito sa aming line of work, kasi isang sample ng PPE is ear muffs and earplugs. Magkaiba po sila ha. Yung earplug, directly pinapasok sa loob ng tenga. Maliit lang po yan. Imagine nyo parang bulak, nagrolyo kayo ng bulak, pinasok nyo sa tenga nyo. Isang example na po yun ha, earplug. Pero hindi po siya ha, PPE ha. Sample lang po, para magkaroon lang kayo ng idea. Yun po yung earplug. Yung earmuffs naman po, para po siya yung mga malalaking headset na nilalagay sa tenga. Po. Ang usual na question sa amin is, kung pwede ba daw pagsabayin? Yes po. Ang sagot, generally, pwedeng pagsabayin. Kasi magkaiba naman po yung computation para ma-reduce yung noise level. Pero generally nga po, pwede, pero kung may iwasan, huwag. Kasi baka naman po sobra-sobra na halos wala nang marinig yung ating operator. Kasi sabi nga po dito sa aming line of work, tunog pa lang ng makina, alam mo na pag may problema. Ay ngayon, kung hindi mo naririnig yung tunog ng makina, paano mo malalaman na may problema? Nag-brown out na pala, nag-bug down na pala yung makina mo, hindi mo pa alam kasi wala kang naririnig. So, yan lang po yung mga example natin na nangyayari sa ating tunay na buhay. Ang sabi nga po, prevention is better than cure. Kaya, wear your PPE. Do what is right, not what is easy. Safety is in your hands. Sabi kasi nung iba, kaya daw hindi ginagamit yung kanilang PPE is nakakasagabal sa kanilang trabaho. Pag ganun po, ang sabi ng inyong trabahador, ng inyong colleague, na inyong kasama sa trabaho, ibig sabihin po noon, pag nakakasagabal, mali yung PPE ginagamit. Kasi ang isa pong quality ng tamang PPE is comfort. And sabi din dyan, safety is in your hand.
At dapat din po, safety is everyone's priority. Hindi pwede na ako, safety yung nasa isip ko, yung kasama ko naman, baliwala. And safety starts with you, not starts at home. Yan po yung sinasabi dati, safety starts at home. Hindi. Safety starts with you. Kahit nasaan ka, consider safety. So overview, employer must protect workers from health and safety risks. This means they must provide PPE free of charge. If a risk assessment show it is needed. So yung mga employer natin na binabawas yung gastos sa PPE sa ating sweldo is mali po. Pwede po natin siyang isumbong sa DOLE. To stay safe, workers may have to wear PPEs as safety helmets, gloves, air protection, high visibility clothing, safety footwear, and harness. Alam ko, paulit-ulit na po ito. So, it will be a review para sa ilan, pero yung iba po natin kasamahan na hindi pa masyadong familiar, so ito na po yun. PPE also includes respiratory protective equipment or yung tinatawag na RPE to prevent workers from breathing in dust, mist, gas, or fumes. So, itama po natin yung PPE gagamitin natin o ipagamit natin sa tao natin doon sa trabaho kailangan nilang gawin. Po. Yan po, yung mga samples ng ating PPE. So, andyan po siya, hard hat, earmuffs, high visibility vest, hand protection gloves, food protection, yan. Andyan na po yung mga sample. At isang common question pa na lagi kong naririnig at tinatanong is, Sir, gaano ba katagal yung lifespan ng isang PPE? For example, sa hard hat, po, yung hard hat natin, gaano daw ba katagal? May ibang nagsasabi na depende sa gamit. Pag hindi naman ginagamit o pang araw-araw lang, tatagal daw siya for 10 to 25 years. Pero kung nakakompromise, nabagsakan, lumiliit daw yung lifespan. So, ang tanong, general, gaano ba katagal, sir? Ang tama pong bibili ng hard hat at yung marunong na bibili ng hard hat, ang bibiling hard hat is may nakatatak kung kailan manufacturer yung hard hat. At nakalagay din doon kung gaano katagal yung validity ng hard hat. Pag yung hard hat nyo po, walang ganong nakalagay, tanongin nyo yung bumili. Kasi baka nasa brochure or manual. Pero basically, dapat nakatatak po yun doon sa ating hard hat. Pag wala, magduda na kayo. Hanapin nyo yung manual. Ano po? Kasi nakalagay doon, para po yung pagkain, may expiry, may validity. Ngayon, kung confident naman kayo sa inyong employer, na meron talaga, may manual, baka nawala lang, pwede nyo pong obligahin ng inyong employer na ipatest kung yung bang ginagamit yung hard hat is okay pa. Saan po ipapatest? Punta po kayo sa Occupational Safety and Health dito sa may Quezon City. Naandyan po yung center. No, pwede po kayong magpatest po. Libre po, walang bayad. Dadalhin nyo lang po yung ipapatest. Sila po ang recognized na mag-test kung yung ating PPE is okay pa. Po. Doon sa malalaking company, syempre may bayad. Po. Hindi naman po bayad yun. Parang tulong din po sa atin sa center. Kasi sobrang dami. Ang daming employee, 100,000 stops itetest nila isa-isa. Pero basically, ang tinetest lang po ay isa lang sample kung saan bibilhin. Kaya mostly po, libre yan. No? Pero syempre, doon po sa mga po ng PPA, naka-indicate po dapat kung kailan ginawa at yung expiry. Po, pag wala, tanungin niyo po ang inyong bumili ng inyong PPE. Kasi baka po nasa brochure or manual. Po, nasa usapan lang po yan. May ISO standards po yan. Po, basically, ganun po. Nakatatak po, naka-engrave po, lalo na sa hard hat, yung manufacturing date at yung expiry date ng hard hat. Kasi syempre po, over time, nagiging brittle kasi exposed
exposure to the environment, init, araw, lamig, ulan, nagiging brittle po yung plastic. Ano po? Kaya talagang dadating yung panahon, mako-compromise yung safety na naibibigay niya. Kaya dapat po talaga nakatatak. Ano po? So, OSHAS 18001, pinalitan na po siya, naging ISO 45001 o yung ating health and safety standards. So, nandyan din po yung hazard identification, risk and assessment, and determining controls. So, ito po ay para sa ating mga safety officers, nagtitraining sila dyan. So, PPE, proper communication, paano gamitin, kailan gagamitin, yung proper maintenance, monitoring, and review. So, yung PPE daw po natin, dapat is properly assessed before use to make sure it fits yung purpose. Dapat daw po siya ay na-maintain and stored properly. Ang mali kasing sistema na nangyayari sa atin is nag-i-issue ng PPE pero hindi po tayo tinuturuan kung paano i-maintain yung ating PPE. Ano po? Yung coverall, nilalabhan ba siya? Paano ba siya labhan? Oh, kasi baka puro suot lang, walang linis. Masisira po talaga agad yan. Ako, makakompromise yung mga visibility niya. Ganun din yung ating mga gloves. Ano ba siya? Disposable ba? Dapat sinasabi at tinuturo po sa atin yan ng ating mga safety officers. If you provide PPE, you should ensure it complies with the product supply legislation. So, dapat pasado siya sa standards ng DOLE natin o ng ating OSHAS. So, selection and use. Before you select PPE, think about who is exposed, what they're exposed to, how long are they exposed to, or how much are they exposed to. So, by involving our workers when selecting PPE, they will be more likely to understand its importance and its use. Madalas po kasi, pag mag-i-issue ng PPE, one size fits all. Mali po yan. Ano po? Dapat, kagaya po ng mga sapatos, safety shoes, dapat kinukuha naman yung sukat. Yung susuot ay hindi comfortable, sobrang sikip, sobrang luwag. Compromise yung safety na ibinibigay ng ating PPE. Ganon din sa coverall. Baka naman sobrang sikip, hindi comfortable. Kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina, kung ang reklamo ng ating employee is hindi comfortable yung ating PPE kung bakit hindi sinusuot, may problema tayo. No, mali yung PPE na ibinigay sa kanya. Selecting PPE, we should check with your supplier of what PPE is appropriate. Kaya na nabanggit ko sa inyo kanina, dapat naka-encrypt or dapat nasa manual or dapat may record kung kailan ginawa yung PPE at hanggang kailan yung validity. Select equipment that suit the workers. Consider the size, fit, compatibility, and weight. Kanya pati weight, the PPE and the physical characteristic of the user. Modifying PPE to fit is not suitable solution. So maintenance. So yan po. Di basta binigay, yung issue sa atin yung PPE is as is na. Kailangan daw po i-maintenance natin yung ating PPE. So PPE must be properly looked after and stored when it's not in use. For example, a dry, clean cupboard. If it is reusable, it must be cleaned and kept in good condition. So think about using the correct replacement part following the manufacturer's replacement schedule, keeping replacement PPE available, and who is responsible for maintenance and how they should do this. So kagaya na banggit ko kanina, pag nag-issue tayo ng PPE, dapat turuan din natin kung paano i-maintenance yung ating PPE. So, ayan, how to maintain yung ating equipment. So, some maintenance can be done by workers themselves. So, minsan naman po, kailangan may specific na gagawa ng maintenance ng ating PPE. For specialist equipment, dapat specialist din yung maggagawa or magme-maintain.
The effectiveness of some types of PPE, particularly clothing, will be significantly reduced if they are not kept clean. Kagaya nung nabanggit ko kanina, yung mga high visibility jacket natin, mga trousers, no, yung mga retro-reflective strips. Kung hindi natin siya nalilinis at na-maintain, baka hindi na siya maging visible and identifiable. So, keep supply of appropriate disposable suit. Mga disposable gamit, i-dispose na, hindi na pwedeng i-reuse. Workers must make proper use of PPE and report any loss, destruction, obvious defect of the PPE they are given. Pag po nag-issue ng PPE, dapat i-check po nung pinagbigyan. Kung okay sa kanya, i-report niya sa nagbigay. Kung hindi, may discrepancy, may problema, may sira, sabihin natin doon sa nag-issue sa atin. So, check regularly that PPE is used kung in-issue. No. Pag kasi nag-issue tayo ng PPE, ibig sabihin may paggagamitan. Kung hindi ginagamit, bakit hindi ginagamit? Oh, safety signs. So, sa mga nasa construction natin mga kasamahan, lagi, madami niyan. At dapat talaga nakapaskil yan at naka-indicate yan. Kunyari, ito ay hard hat area. So, dapat may mga visible signs tayo para doon sa ating mga bisita o sa ating mga kasamahan na dapat gamitin yung specific na PPE doon sa location na yon. So, using the right type of PPE, kagaya sa eyes, hazard to the eyes include chemical or metal splash. So, make sure the PPE you choose has the right combination of eye protection against various hazard of impact, dust, splash, or molten metal. Should also be appropriate to the task and fit the user properly. Minsan po kasi nagbibigay ng goggles ay hindi naman po fit do sa pinagbigyan po. So again, para sa mga kasamahan natin na nag-i-issue ng PPE, i-check po na mabuti yung PPE na i-issue natin. For head and neck, hazard to the head and neck includes falling or flying objects. Risk of banging the head, hair getting tangled in the machinery, chemical drips or splash, climate or extreme temperature. Dapat naiiwasan daw po. For PPE option include safety helmets, bump caps, and hairnets. Some safety helmets incorporate or can be fitted with specially designed eye or hearing protection. Don't forget neck protection, for example, during welding. Hands and arms. So, familiar po tayo dito. PPE options are gloves. Avoid gloves when operating machines as bench drills where they might get caught. So, sa pagkakataon ito, dapat po may mga protection tayo sa mga moving parts. Kailangan meron din mga barriers para maiwasan na talaga yung pag-contact sa ating mga moving parts. So yan po ang sample ng ating mga arm protection PPE. So dapat specific po yung gagamitin nating PPE doon sa line of work na paggagamitan. For example, dito po sa power plant, high voltage yung ating mga linya. So, hindi po dapat mga cotton gloves yung gamitin natin dito. Dapat mga insulated gloves, mga rubber insulated gloves. Ano po? So, i-consider po natin yung hazard na available or paggagamitan. For legs and feet. So, dapat appropriate din po. Tanda ko yung isang example na na-experience ko nung ako po ay nag-working student. Trabaho po tayo sa isang fast food restaurant. Pag po kami ay naglilinis ng sahig, may issue pong safety issue sa amin. Wala pang isang linggo, bakbak or tanggal na yung ilalim ng sapatos dahil doon sa chemical na ginagamit sa panlinis ng sahig. So it's either may mali
mali yung chemical na ginagamit sa paglilinis ng sahig, or mali yung safety shoes na in-issue. So, sa mga kasamahan natin na nasa safety at mag-i-issue ng PPE, paki-check po yung paggagamitan at yung poprotektahan. So, ito yung mga sample ng ating PPE. Kung yung ating area or environment is susceptible to falling objects, dapat naka-steel toe tayo. Po. So, yan po yung sample. Sa mga foundry, so dapat yung nakakapag-withstand ng extreme heat. Ito po yung ating ISO standards, so European standards for safety shoes. Ginagamit din naman po natin to, pero basically, again, pagka may mga hazard for falling object, safety shoes na may steel toe ang gagamitin natin. Wala naman po at walang hazard na mag-i-endanger sa ating paa, so hindi po nag-i-issue ng safety shoes. So lungs. So bihira naman po ang pinag-i-issuehan natin ito. Yung tinatawag natin na RPE o Respiratory Protective Equipment. Ito po yung ginagamit pagka magtatrabaho tayo sa mga enclosed spaces. O kailangan ng mga external na supply ng oxygen. Pero napakabihira po sa line of work natin. Pareho lang din po siya ng pinagagamitan o pareho siya ng system ng tinatawag natin sa scuba diving. So pareho lang po yan. Ang whole body, so andyan po yung tinatawag natin na coverall. So again, depende po sa hazard na available doon sa ating area. Kung may hazard po ng visibility, dapat mga illuminated, yung maiilaw na PPE o mga strips, may mga maiilaw na strips yung gagamitin natin. Lalo na kung nagtatrabaho tayo sa low light condition. Again, dapat tamang PPE ang gagamitin sa tamang environment na nakapokus sa tamang hazard na available. So, emergency equipment, yan na po yung kagaya ng RPA natin. Banggit ko na rin kanina. Ako. So, that's it for our topic number 2. And proceed tayo dito sa ating topic number 3. Yung ating tool storage and inventory and control management. Again, tatanungin nyo, bakit natin ito pag-aaralan, sir? So, simple lang uli ang sagot kung ano yung explanation ko kung bakit natin i-maintain yung ating PPE. Yun din po yung sagot dito. At alam ko, familiar kayo dito at nangyayari sa inyong organization, lalo na kung involved yung mga gamit natin, yung mga tools natin. Kadalasan nawawala yung ating 12, 14 na liabe kasi ginagamit sa motor. Ang daling ibulsa. Imagine nyo kung bili tayo ng bili niyan. Yung cost na nai-incurred. No? So with this topic, pag-aaralan natin kung paano maiwasan. No? At kung paano i-maintain yung ating mga tools. So, dito, i-discuss natin yung proper inventory. Kung tama yung ating inventory at saka auditing ng mga tools natin, may iwasan yung laging pagkawala. So dito, i-describe natin at saka i-determine yung different storage places for different tools. I-identify din natin yung condition, weather, tsaka yung surrounding, appropriate and not appropriate for storage ng ating mga equipment. Gagawa rin tayo ng checklist for inventory and auditing of tools and equipment. So, nabanggit ko na sa inyo kanina, yung ating mga tools is a company asset. Ginastusan niya ng ating kumpanya. It might worth several thousand of pesos. For example, yung power analyzer natin, thermal scanner, ultrasonic air leak test device, yung ating fluke meter, kung ano-ano pang mga meter. Ganun din. Kung yung ating mga equipment is sensitive to dust, dirt, temperature, humidity, and etc. So, yung access din sa mga tools equipment natin para ma-lessen yung downtime. Kasi imagine mo,
tayo ay magtatrabaho, magme-maintenance, may gagawin na activity, pero hindi natin makita yung gamit kung saan nakalagay. Di ba? Hassle na agad. Magsisimula ka pa lang, stress ka na kasi hindi mo makita kung nasaan yung number 10 na open wrench kasi ginamit sa motor pala ng iyo katrabaho. No? 10, 12, yan yung madadali. Yung mga ginagamit sa motor, yan yung madadalas masira or mawala. Ano po? So, kung yung mga tools naman natin ay ginagamitan ng software, kailangan up-to-date din yung version. So, para sa mga high precision equipment, kailangan din ma-maintain natin yung accuracy. So, kailan ba natin i-maintain yan? Kailan ba natin i-check yan? Yan yung mga pag-aaralan natin dito. So, properly maintained and calibrated tools and equipment will give you accurate result, which is critical to your decision-making as CDM. Siyempre, kung accurate yung tools natin, tama yung result natin, tama yung magiging recommendation natin pag gumawa tayo ng energy management report. No? Some companies prepare certain brands of tools and equipment due to its historical high performance. No? Basically po, sa rooftop na, doon sa mga equipment natin na kinakalibrate, yearly po dapat. Yearly dapat, lalo na kung walang nakalagay sa manual. Ano po? Pero kung may nakalagay sa manual, yun po yung susundin natin. Sabihin natin, nakalagay doon, once every 5 years. Hindi, isang beses lang pala sa loob ng 5 taon. No? Yun yung recommended. Pero hindi sinabi na pwede tayong magdagdag. Pag recommended po, iwasan nating bawasan. No? Pag sinabing bi-monthly or twice a year, huwag naman nating gawing isang beses lang dahil nagtitipid tayo. Ano? Again, always follow your manual or your manufacturer's recommendation. Again, as a rule of thumb, yung mga kinakalibrate natin, yung ating mga tester, mga electrical engineer dyan, taon-taon po dapat pinapakalibrate yan. No? Kanino ipapakalibrate? Nakalagay din po sa ating manual kung kanino at saan. O, si DOE, CRC, nagtetest po yan ng mga equipment ng libre. Dadalhin nyo lang sa kanila. Na po, bibigyan din kayo ng certification, lalagyan din po ng sticker yung inyong mga equipment. Libre po yan, dadalhin nyo lang po sa kanila. So, ito, so picture na sa ating screen, sign of aging daw, pag ikaw daw ay na-excite, pag ganyan na yung iyong nakikita, hindi na dahil magandang babae, sexy, pag ganyan na daw yung iyong nakikita, sign of aging na para sa mga lalaki. So, ideal tool condition. So, tools should stay in dry, clean area to make them last as long as possible. So, ang una-una kasi sisira ng ating mga tools is yung humidity. Pangalawa, yung dirt. So, avoid areas with extreme temperature swings. If you don't have a dry spot to store your tools, consider adding the humidifier to the storage area to cut down on moisture. So, tossing silica gel packets inside enclosure tool storage containers can also cut down on damaging moisture. Minsan kasi ang problema sa atin, lagay ng silica gel, hindi naman natin alam kung okay pa yung ating silica gel. Po, meron po bang nakakaalam dito sa mga kasama natin kung kailan malaman kung okay pa yung ating silica gel at hindi na? So basically po, pag okay pa yung ating silica gel, yung kulay, mostly green pa pag okay pa. Pag hindi pa siya masyadong exposed to moisture. Pag medyo pink na po siya, ibig sabihin po, may moisture na yung ating silica gel. So pag pink na ba sir, itatapo na? Not really. Po, may ginagawa po tayo para maalis yung moisture. Ano po? Ang isang example niyo po niyan, lalo na doon sa mga transformer, malalaking transformer, kasi may silica gel po yun, no, na ginagamit para pang-alis ng moisture doon sa loob ng lube oil niya, doon langis niya sa loob, at ganoon na rin sa mga windings. Ano po? Pagka pinkish na siya, no, yellowish na siya, ibig sabihin, kailangan nang i-dry yung ating
mga silica gel. Ano? Ang ginagawa po dyan is piniprito lang po yan, sinasangag sa Tagalog. Ano po? Pagka nainitan na po yan, magigreen na po uli yan, pwede na po uling ibalik. Po. So, tool storage option. So, may iba't iba po tayong tool storage option. So, bakit ba tayo kailangan ng tool storage option, ng mga tools na pinaglalagyan? Unang-una po dyan, para ease of access, para madaling hanapin, para madaling bitbitin. Ano po? And para na rin po sa protection ng ating mga tools. Po. So, pwede tayong gumamit ng tool bag. No? Pwede rin po yung tool chest, lalo na kung malalaki. At mas maganda rin po, doon sa malalaki ay yung may rolling, yung may gulong para madaling ilipat from place to place po. Pwede rin po daw yung ating pegboards na tinatawag, hindi natin kailangan bumili, kailangan lang din pong gumawa. Po, madali lang po magawa niyan, pegboards. Ganun din po yung mga wall racks natin. Na po. Pero basically naman po, pag bumili tayo ng tools, meron po siyang lalagyan specifically para doon sa tools natin, lalo na yung mga high precision, yung mga mahalin. Pwedeng yun na po yung gamitin natin na storage option. Ano po? Kagaya po ng mga plies o screwdrivers. Pag bumili po tayo niya, set-set, di po ba? Hindi naman tayo basically bumibili ng pa isa-isa. Pag bumili po tayo ng isang set niyan, may lalagyan yan. Ano? Pwedeng yun na rin po ang gamitin natin. So, pwede rin po yung mga cabinet, pero additional cost po yan. Pero kung may iwasan naman po ang pagkawala at pagkasira ng ating mga tools, so worth it po yan. Ganun din po yung ating mga open shelving. Yung ating mga open shelving naman po, ginagamit siya usually sa gardening po. So, tips for storing tools. So, andyan po yung always clean tools before storing them to keep them in optimal condition. So, wipe dust and ensure the tools are completely dry before putting them away. And keep the original packaging kung kailangan. Kasi nga po, nabanggit ko kanina, pwedeng siya na rin yung gawin natin na storage option. Many power tool comes with cases. Yun na rin po yung nabanggit ko. Pwedeng siya na rin yung gamitin natin. And again, pag bumili po tayo ng tools, lalo na for mga electronic tools, itago po natin yung manual. At hindi lang po basta itago, basahin din po natin. No? Kasi doon po nakalagay yung mga important details on how to care, how to store, and how to maintain our tools or equipment. And ito, yung paglalagay daw po ng tool information tab is makakatulong para hindi mawala at para sa inventory taking ng ating materials. So, this will include yung serial number ng ating equipment, location kung saan dapat siya naka-store, condition ng ating equipment, at yung years of service left. Now, ito naman po ay naka-indicate din para sa warranty purposes. So, andyan din po yung vendor or company para syempre kung kailangan pong i-calibrate, alam natin kung saan natin dadalhin. Number of tools or particular type, lalo na sa malalaking company, kung ilan, ano po, yung available na tools na yan, yung date of purchase at saka yung cost. Para kung sakali po kailangan natin ng replacement, madali po natin mahanap, madali natin mabibili. No? Again, yung serial number, important siya kasi pagka kailangan natin ng replacement, po, lalo na sa mga high precision equipment, no? It's either pwede rin po gamitan natin ng PIN or product identification number ang ilagay depending on the type of equipment. Yung equipment description, kung saan ba siya pwedeng gamitin. Tandaan, iba po ang pinagagamitan ng open wrench sa closed wrench. Ano po? Hindi basta-basta fit siya dun sa isa, ay doon na natin gagamitin. No? And ganun din po, yung crucial piece na information na kailangan para kung sakaling manakaw o mawala, ini-indicate din po natin siya sa tool information tab. So basically naman po, ang nagpa-process nito at ang nag-aasikaso nito is yung ating warehouse man or yung ating property officer. Pero still, kung wala po, dyan po papasok yung ating energy manager. So yung location, this will represent either the facility where you're keeping the equipment or its last known location.
as most stolen tools are found within the 100 radius in case of theft. Ito naman po kasi doon sa mamahalin talaga. Siyempre, for example, sobrang daming empleyadong may motor na wala yung GES. Hindi ko alam kung paano natin hahanapin yung nawalang GES. Kung hindi natin gagawa ng accountability yung nagtatago at nagpapahiram ng gamit. So, yun, yung years of service left, kung ito ay electronic, kung ito ay disposable. Yung company, yung vendor, para kung sakaling kailangan natin ng replacement. Again, yung number of tools for a particular type, lalo sa malalaking company. Date of purchase para sa warranty purposes. Yung cost, para kung sakaling mawala or kailangan natin ng pamalit, madali natin mababudgetan kung magkano. So, issue tool tab. Ito po doon sa mga nanghihiram. Kami po dito sa planta, meron po kaming warehouse. Pero wala po kaming warehouse man. Meron lang po kaming nakadesignate na personnel na siya ang bahala magbantay ng mga equipment or tools na ilalabas doon sa warehouse. Hindi lang po equipment, lahat pati gamit. Ano po? Kay government po kasi, particular po kasi kami pagdating sa number ng mga items. For example, loop oil filter, hindi po inaalaw sa government na mag-overstock kami ng loop oil filter. For example lang po, sa isang taon po kasi, may plano na, alam na kung ilan na loop oil filter yung gagamitin. Ano po? Bibili ka lang kung ilan lang yung nararapat. Hindi ka pwedeng bumili ng sobra. Talong hindi ka pwedeng bumili ng kulang. Kasi pag nagkulang, downtime yun sigurado. No? Kaya nakaplano po. Ito po ang hirap sa gobyerno. Dito sa baba, sobrang higpit. Pagdating sa taas, ang daling magnakaw ng pera. So, iyon, reason. Palagi din daw dapat sa tool tab natin yung reason kung bakit hindi na ibalik. Ano? So, ayun nga, kagaya na nabanggit ko kanina, dapat meron lang talagang isang taong point man na siya ang bahala. Ano? Kunyari, may umiram na liyabi tubo, so ire-record niya na hiniram ni Juan yung liyabi tubo ng ganitong oras, ganitong araw. Kung ibinalik na doon sa warehouse, na ibalik na doon sa kanyang storage area, sa kanyang tools storage, i-indicate niya din kung kailan. At hindi lang basta dapat naka-record, i-check niya din, baka ito ay napalitan, baka ito ay nasira na. I-check din, para kung sakali yung gagamit, alam na okay pa, yung sunod na gagamit, alam na okay pa. Kasi baka sira na, hindi naka-report, binalik sa lalagyan, ginamit ng sunod na shift, ay sira na. Downtime na tayo niyan. No. Ito naman pong number 7, yung floor managers, usually yung ating property officer or yung ating warehouse man. Kung sino man designated na mag-alaga at magtago ng ating equipment. So in summary, industries that benefit from keeping inventory equipment list keep track of their inventory as this universal strategy beneficial for every business having physical asset that can be easily lost, displaced, forgotten, or stolen. Po. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pagdating ng panahon, pinagawa kayo ng energy management report, energy saving report, pwede niyong ilagay itong mga tools. Hindi po laging kuryente, hindi laging savings sa kuryente ang ilalagay nyo. No? Pwede pong savings dahil hindi nawala yung gamit, hindi nasira yung gamit, no? Na-maintain ng maayos yung gamit. Para madali lang makita at maganda sa mata ng ating mga manager, ng ating mga boss, i-convert nyo into peso. No? Na dahil hindi nasira, hindi nawala yung ating screwdriver na halagang 1,000,000, nakasave ang company ng 1,000,000. Yun ang hinahanap ng ating mga boss. Ito lang po yung reason kung bakit natin pinag-aaralan yung tools management, yung PPE natin, yung caring natin sa ating PPE. So, pagdating naman po sa ating technology, dyan na po papasok yung ating mga GPS. Ano po?
yung paglalagay ng QR code. Kasi kanina, doon sa ating tool tab, mano-mano. O, ilalagay mo doon, pwedeng typewritten, computerized, pero dito, pag sinama natin yung technology, QR code lang. Pag niscan mo yung QR code, lahat naman tayong may cellphone na may camera, pag-scan, ando na lahat ng data na kailangan natin. Na po? Yan po yung pag-integrate ng technology sa ating inventory listing. So, hardware, same as, napag-ito kanina, dito lang, barcode, QR code. Tagging solution, RFID, pwede rin pong gamitin. Dito po yung mga steps para ma-integrate yung technology sa pag-keep ng ating equipment para maiwasang masira, mawala, at madaling ma-monitor. So, conclusion. Creating an equipment inventory list is one of the most essential steps in managing your business. Doing so makes you financially knowledgeable about your company's asset situation. May seem like too much effort, but it will help you run your business efficiently and maintain a better flow of inventory. Software solution is the future of inventory list. Real-time forecasting, advanced tools management techniques, and Internet of Things integration is the future. IoT, Internet of Things. As an equipment manager, you should employ a solution that boosts productivity, maximize profit, and provides the best outcome. So, dapat daw natin i-practice yung ating 5S. Mamaya, ididig deeper natin kung ano pa yung 5S na yan. So, that's it for our topic 1, 2, and 3. And sulit na tayo sa ating 4 and 5. So, ayun, dito lang sa ating session 4 and 5, papasok yung ating tools management pa rin at yung good housekeeping po. So, again, baka may question po ha. Hindi ko lang po nakikita kasi nagpe-present ako. Kung meron po, pwede kayong mag-open mic, pwede kayong mag-butt in para maibitaw nyo po ang inyong naitatagong ano. Hindi ko naman qualifying po ang mga first and second year na yun. So now, our objectives will be to discuss basic tools or equipment management. We will also discuss how to organize, clean, and maintain properly our tools. We will also discuss basic safety practices in using our tools, the importance of calibration, and example of best practices in good housekeeping. So, sinasabi dito, yung ating daw effort, pag mali yung ginamit na tools is wala daw kalalabasang resulta. Use the right tool for the right job. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem a nail. Parang ganun din niya po sa ating tunay na buhay. Kung ano yung alam lang natin, yun lang yung alam natin gawin. Kung ano yung napag-aralan natin, yun lang yung ating pwedeng i-ano sa tunay na buhay. Ano po? Kaya mahalaga po na lagi tayong nag-aaral, lagi tayong nagbabasa. Dagdagan natin yung ating knowledge. Ano po? So, sabi, give ordinary people the right tools and they will design and build the most extraordinary things. Ano? Sabi po ni Abraham Maslow, an American psychologist. So, 5S. So, sort, set in order, shine, standardize, and sustain. Kung 5S na ito ay pinasikat at na-imbento ng isang Japanese na si Sakachi Toyoda, also known as the father of the Japanese Industrial Revolution. Pero mas nakilala po siya at mas sumikat nung in-integrate po ni Taiichi Ohno sa Toyota. Nung nagtrabaho na siya sa Toyota Production System. So, doon siya mas sumikat at mas nakilala at mas ginaya as sinunda na ng buong ito. Ano bang meron dyan sa 5S na yan?
So, tool management systems, ayan, pag nabanggit na kanina, it is to manage yung inventory of tools and equipment. So, the systems have to track where tools are located, who is using them, and when they are due for maintenance or repair. So, doon sa ating 5S, balikan natin. So, ayan, nakalagay dyan, yung sort or yung ating sinasabing to organize. Set in order. Iyan naman po yung tidying up, pagsasaayos. O shine, paglilinis, standardize, yung cleanliness nga, at saka yung sustain. Po? Yan yung discipline. So, power tools. So, power tools such as electric drill, saws, sanders, and nailers need routine maintenance, just like your hand tools. Because of their mechanical and electrical parts, power tools are more susceptible to problems caused by poor maintenance, dust and debris accumulation, and general malfunction. Sabi nga po, kahit hindi mo gamitin yung isang equipment, masisira at masisira siya pag pinabayaan. The following slides are some helpful tips on how to clean and properly store your tools. Break lang po ulit, 5 minutes, may phone ko lang po ulit. Dali lang po.